Hanging amihan, magpapatuloy pa rin ang paglamig sa buong Northern Luzon, kasama na o sumasama na ang Metro Manila. Visayas at Mindanao, magpatuloy pa rin uulanin, kasama na ang bahagi ng Mindanao dahil pa rin sa almost low pressure area na si 96W na dating si Kerubin. At yung binabantay nating convergence, nag-iisang ganap na invest low pressure area. At mukhang paggalaw ng subduction plates sa may Ilocos Plate, bunsod ng sunod-sunod na mga aftershocks. At nagkaroon pa ng magnitude 5.3 sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, December 19, 2024. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:41 na ng umaga. So, 6 na araw na lang bago magpasko o 5 araw halos para sa disperas ng Pasko. At malapit na po at patuloy pa rin na makakaranasan dyan sa bahagi pa rin ng Mindanao at Eastern Visayas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hopefully, mawala na ito bago mag-disperas ng Pasko. Kaya lang, meron nga tayong bagong binabantayang low pressure area, which is nireport ko na yan since kahapon pa, at tinaas na as 97 inves, which is tatalakayin natin yan maya-maya. Kasi malakas yung kanyang development kagad eh. Mataas na kagad yung kanyang wind intensity. So, tatalakayin natin paano nangyari yun. At aabot pa ba ito hanggang sa disperas o araw ng Pasko? So, didiscuss natin yan maya-maya. At so far, meron tayong thunderstorm watch mula sa Data PD Pag-asa sa ating dashboard ngayong 10 o'clock AM. Well, most likely sa buong Metro Manila hanggang dyan sa bandang Bulacan, Rizal, hanggang Laguna at Cavite within 12 hours daw. Asahan daw ang mga pagkulog at pagkidlat. Well, hindi na tayo magtataka dahil pa rin nananatili pa rin yung borderline ng frontal system o yung shade line dahil patuloy pa rin talaga ang salubungan ng init na lamig. So, normally na yan, may tuturing na nating normal yan kapag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms. Medyo ingat na lamang within 12 hours. Ganon din sa may bandang Visayas ay kasama na ang halos buong western hanggang eastern Visayas area. So, most likely magde-develop sa area na yan. Kasama na ang Occidental Mindoro hanggang Palawan po yan. So, matik na po sa mga kababayan natin dyan dahil mas maulang ang himpaporin ninyo dyan. So, medyo highly concentrated na may mga possible localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcasting gloomy, haze, at patuloy pa rin ang partly cloudy dito sa amin sa Caloocan. So, obvious na po yan mga folks. At meron tayong nearby o may paglindol po na nasa loob ng ating bansa. So, nai-report ko na rin po sa ating Facebook page. At ito simula pa nung kaninang madaling araw ito, sunod-sunod ang pagyanig nito. So inulit ko, nagbigay na rin ako ng paalala sa mga kababayan natin sa Ilocos Sur. Medyo bantayan po natin yung sunod-sunod na pagyanig dyan sa may bandang Santa Catalina o Santa Catalina, Ilocos Sur. Bagamat nasa karagatan ito, malapit ito sa may bandang kaluran ng Bigan. Yan. So, yung area na Ilocos Sur hanggang dyan sa may bandang Batak ng bandang Ilocos Norte, medyo ramdam po yung mga pagyanig. Medyo gumagalaw po yung tectonic fault line dyan sa may bandang Ilocos Sea. Yan, sa may west portions ng Ilocos Sea, ng West Philippine Sea, yung subduction plates. Medyo gumagalaw po dyan. Yan, subduction thrust siya, pareho. Ibig sabihin po, medyo natutulak. Nagtutulak ka na naman tong dalawang ito. Then, yung sa gitna niya, medyo napupush siya pa itaas or pa ibaba. So, yung subduction thrust, medyo gumagalaw na naman yan. Kaya nagkakaroon ng sunod-sunod na pagyanig dito. So, ito po yung subduction thrust. Yan, yung fault line na yan. Bakit sinawag na subduction thrust? Dahil merong namamagitan na plate na napupush ng dalawang malawakang plate na ito, yung bandang Luzon plate at saka yung
bandang West Eurasian Plate, if I'm not mistaken. So, dyan po sa pagitan na yan, natutulak po o nape-press, nako-compress po yung gitnang plate na ito. Kaya nagkakaroon ng pagyanig na sunod-sunod po. May mga aftershocks po yan. Ayan, no? So, mula pa kaninang madaling araw, ay nagkaroon na ng unang pagyanig sa may bandang Santa Catalina. Una, magnitude 4.0 ito, 19 km ang lalim. Naganap ito sakto 12:02 a.m. Ikalawa, kaninang 3:04 a.m., magnitude 4.4 po ito, may lalim na epicentral depth of 15 km. At kaninang 9:09 a.m., nagkaroon ng magnitude 5.3 na may lalim na 24 km depth. Same din dyan sa may bandang northwest ng Santa Catalina, Ilocos Sur. So, sunod-sunod po ang mga aftershocks niyan. Medyo alisto po tayo sa paligid ng Bigan hanggang dyan sa paligid na yan ng Kalinga, Mountain Province, hanggang dyan sa may bandang Benguet at La Union. Hindi natin masabi, baka biglang magkaroon ng mas malakas na pagyanig dahil medyo magalaw po yung subduction plate dyan. So, alisto na lamang po tayo sa mga kababayan natin dyan sa may kanluran ng Luzon mula Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur. Maging alisto na lang po tayo. Magalaw ngayon masyado ang subduction thrust dyan. Sa lahat sa Petronel tala na aking weather station kaninang 6:13 a.m. nakapagtala kami ng pinakamababa na 26 degrees Celsius. Sarado yan. At kahapon, pinakamataas pa rin, almost stationary na pinakamataas na air temperature namin na nasa 30.3 degrees Celsius. Cold breeze pa rin mananatili. Kahapon ito ng hapon at 1:54 p.m. Meaning napakababa ng heat index so wala kaming mararamdaman yan. Nasa 36.3 degrees Celsius lamang ang init pandama sa amin sa Caloocan. So ibig sabihin lamang yan ay wala tayong magiging komento dyan. Pero kung tatabi natin sa big systems and past 24 hours, nangunguna ang San Jose na may pinakamataas pa rin na air temperature na 35 degrees Celsius. So huwag masyadong magbabilad dahil diyan sa bandang Mindoro ang may pinakamataas pa rin na concentrated na temperature pagdating sa Luzon, bukod sa bandang Mindanao area. Sa lowest temperature naman sa bansa, 15 degrees Celsius, stationary sa Baguio City. At sa Inulan naman ang Borongan Eastern Samar pa rin ay nakaranas pa rin sila ng matinding pag-ulan sa may bandang Eastern Samar. Umabot ng 125 mm na pag-ulan. Hopefully, hindi kayo nilubog sa mga pagbaha, just in case po. Pero mag-iingat pa rin tayo dahil nakakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan maging ngayong araw. Sa amin sa Caloocan, kahapon, 0.6 mm lamang, light drizzle rains lamang ang inulan sa amin kahapon. So, medyo hindi ramdam po ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan. At sa humidity, katamtaman, 70% at bumaba ito ng 3% since last hour. 1,010 hectopascals naman ang aming atmospheric pressure sa Caloocan and steady ito since last hour. High tide and low tide status ay nasa minimum low pa rin at manatiling mataas po ang alon sa binanggit natin sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang sa buong silangang bahagi pa rin ng bansa. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na malakas na easterly trade wind at ang ating amihan ay malakas na rin ang daloy niya since malapit na po tayo sa winter solstice. So, since malapit na sa winter solstice, yung peak ng malakas na daloy ng amihan, inaasahan na natin ngayong linggong ito. Hanggang sa bago magbagong taon, mas ramdam na natin yung bugso na ng amihan. So hanggat bumubugso ang amihan yan, medyo i-enjoy natin dahil pagdating na naman ng dry season next year, ay samot-saring init na naman ang mararamdaman natin. So hanggat malamig, ay i-enjoy po natin yan mga folks dahil mas maganda, medyo malamig sa atin kaysa sa dry season na talagang napakainit. Meron din tayong volcanic thermal alert status nga pala. So, mula kay Taal Volcano, well, nung nakarang araw, nagbunsod ito ng malakas na SO2 emission nung nakarang araw. Pero nasa variable radiated power, 10 megawatts lamang ito. So, hindi naman masyado mataas at bahagya lamang yung kanyang thermal intrusion. So, nasa moderate lamang yung thermal intrusion mula sa pinaka-MODIS, satellite sentinels ng MODIS. So, kung sisilipin natin yung thermal imagery, kung titingnan po natin dito mga folks, may bahagya lamang na magmatic intrusion. Confidence ito 68%. So, medyo mataas yung detection centroid niya.
306.55 Kelvin yung init niya mula sa pinakabunganga ng Taal Volcano. Kaya siguro nagbunsod yan ng mataas na emission ng SO2. Kung titingnan natin yung latest data, ay wala namang na-detect mula kahapon na volcanic earthquakes, pero mataas po yung SO2 emission. So malakas po yung pagbuga ng SO2 ni Taal. Magmas po tayo sa mga kabatang natin dyan since December 16 po yan. 8,322 tons a day yung huling record. So mataas po yung SO2 emission niya. Magmas po tayo. Pero wala naman daw na itala na mga volcanic earthquakes. Kung titingnan natin yung huling araw noong December 18, wala rin. Pero mataas ang SO2 emission. So, ganun lang. Yung SO2 emission ang malakas na ibinubuga ni Taal Volcano. So, hopefully, hindi masyadong matapang yung malalanghap ninyo dyan. Pero mas magandang magmas pa rin po tayo mga folks ha. And so far, kay Canlaon naman, silipin na rin natin. As of kahapon, mayroong 24 volcanic earthquakes. So, napaka-unrest nitong si Canlaon ha. 24 volcanic earthquakes ang naitala niya, pero nasa 4,636 tons a day yung kanyang SO2 emission. So, patuloy pa rin ang pamamaga niya at ingat na lamang dahil medyo yanigin pa rin itong si Canlaon, si Bulkang Canlaon. Hopefully, hindi nagkaroon ng lahar dyan dahil inuulan po ang bahagi ninyo dyan sa may bandang Canlaon o paligid ni Canlaon. Well, sana walang nagkaroon o walang na-generate na lahar sana after ng mga pag-ulan. Sana maging intact lamang siya. Pero alisto po tayo at magmas pa rin tayo lalo sa malapit na sa may paligid ni Canlaon, diyan sa may bandang Las Castellana at na Carlota, Mingyan, Candipol, hanggang sa may bandang Quezon area. So sa paligid ni Canlaon, medyo magmas na lamang po tayo at lumayo-layo pa rin, at least mga 6 km radius danger zone mula kay Canlaon. Dahil nasa alert level 3 po sa ngayon itong si Bulkang Canlaon. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:31 PM. At sa ating warning gibus na 86 illuminated na liwanag ng buwan, magmo-moonrise naman ito mamayang gabi na at 9:14 PM at lulubog na ito kinabukasan na ng umaga at 9:32 AM. So mukhang palubog pa lamang siya o kakalubog pa lamang ng buwan ngayong umaga. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at bukas ng Biyernes, lumalabas ang disperas ng Pasko next Tuesday na pala. Malapit na. Magiging partly cloudy pa rin na maghapon, ganun pa rin, gaya pa rin ng mga nakaraang linggo, ganun din bukas ng Biyernes dito sa Metro Manila. At sa ngayon, mga partly cloudy ang umiiral, so walang naka-forecast na uulanin ngayon dito sa amin sa Caloocan. So most of partly cloudy lamang ang maghapon, pero bukas mayroong isolated rain showers daw na iiral sa amin sa Caloocan. Kung hindi man sa amin sa Caloocan, maaaring sa paligid ng Metro Manila. Matik na yan mga folks. Sa highest of 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected nasa 23 to 25 degrees Celsius. Sa ating short-term weather forecast, hanggang this coming Tuesday na po, ng dispiras ng Pasko, mananatili tayong nasa partly cloudy at overcast at aasahan pa rin ang mga kalat-kalatan isolated rain showers hanggang dispiras ng Pasko. Ayan, kitang-kita naman sa ating short weather forecast. Dito yan sa amin sa Caloocan at sa Karatig Metro Manila. So, depende pa rin sa ibang lugar ninyo, sa kanayunan ninyo, sa inyong lalawigan. Pero kung magtutuloy-tuloy po, magre-redevelop yung binabantay nating atmospheric pressure o yung low pressure area, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, at lalapit dito sa may bandang Mindanao or Eastern Visayas, makakaranas pa rin tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan dyan sa bahagi ng Mindanao at Visayas area kung sakaling mangyari yan. Hopefully, itong si Kerubin o yung dating Kerubin o 96W, tuluyan na siyang ma-disperse bago umabot ng disperas ng Pasko. Sana lamang. Pero hindi pa rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil na rin sa tatlong weather systems natin na nananatili embedded ng IPCC, Easterlies, Shearline at yung ating amihan. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin sa bahagi ng Kamindanaoan at Visayas
patuloy pa rin nakakaranas ng mga malalasang pag-ulan, lalo na di sa may bandang Surigao Region, ilang portions ng Caraga area, at halos buong Southern Visayas at ilang bahagi ng Eastern at Western portions ng Visayas. Mataas pa rin ang water vapor, naglalaro within 40 to 50 mm ang total rainfall, lalo na sa bandang portion ng silangan pagitan ng southeastern part ng Visayas at northeastern part naman ng Mindanao area. Yung concentration na kung saan malapit ang sentro nitong C96W o dating tinawag na Kerubin ni Pag-asa. So ingat po sa mga pagbaha pa rin just in case at mga tuloy-tuloy na pag-ulan. At kung titingnan natin sa pinaka-NOAA satellite imagery, yan, yung pinaka-water vapor concentration, kung babalikan po natin, yan, kung titingnan po natin ay magiging maulan pa rin ang bahagi na ito ng Agusan del Sur hanggang Agusan del Norte na po yan. Sakop na buong Surigao Region. At dito naman sa may bahagi ng bandang Eastern Visayas, mula Borongan, Eastern Samar, hanggang dyan na yan sa pataas ng Northern Samar. Mga moderate and some heavy rain showers po na scattered ang iiral sa inyo kasama na ang Tacloban sa may bahagi ng Leyte, Ormoc, pababa na yan ang Maasin. Sa may Mindanao, halos buong Northern Mindanao mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, Iligan hanggang sa may bandang Misamis Occidental, nakakaranas kayo ng mga kalat-kalat at pang-ulan, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po na scattered ang iiral. So ingat po sa mga potential pa rin na pagbaha. The rest naman ng bandang Davao Region mula Davao de Oro hanggang Davao del Norte, kasama na ang buong Davao del Sur at Davao Occidental, mauulap pa rin ang inyong himpapuwi dyan at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. Bagamat medyo nagmo-moderate po ang kapaligiran ninyo dyan sa may bandang Davao Region, asahan pa rin magiging gloomy at overcast at maya-maya ay magkakaroon na naman ng medyo makulimlim at aasahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang buong Sorsogen area pa rin na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan mula South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte hanggang North Cotabato po yan. Bagamat medyo nagmo-moderate ha, pero asahan pa rin ang mga isolated light to moderate and some heavy rain showers. Kung sisilipin natin yung pinaka-heavy rain potential gamit ang ating special na Himawari 8 satellite, titingnan natin kung mataas ang potentially of heavy rain, hindi naman masyado mataas ang potential rain sa halos buong Kamindanawan, maliban lamang sa ilang bahagi ng Northern Mindanao. Yan, at ilang areas nga po ng Surigao Region at southeastern ng Visayas. So malinaw naman po dito, ang area lamang na ito ang mas malalakasan ang pag-ulan. So kung titingnan natin dito, kalimitan ang nakakaranas ng heavy rain showers ang bandang Borongan, Eastern Samar, ilang areas ng Tacloban, ilang areas ng Southern Leyte, and then buong Surigao Region po, nakakaranas ng moderate and heavy rain showers. The rest naman, mga ilang light to moderate nga po ang binanggit na natin sa may bandang Northern Mindanao at Sorsogen area. Sa sentro naman ng Bukidnon ay katamtaman ang lagay ng panahon, magiging mas maulap nga lang yung paborin ninyo at asahan din ang isolated rain showers. Sa may Zamboanga Peninsula naman, ang Zamboanga del Norte, mula sa may bandang Dipolog at boundary ng dito sa area ng Leon Posigro at Sindangan, makakaranas pa rin kayo ng mas maulap na himpapurin at kalat-kalat na mga light to some moderate showers. The rest naman ng Zamboanga Sibugay hanggang Zamboanga Luzon, makakaranas din kayo ng maulap na himpapurin at mga isolated and scattered rain showers. Pero dito sa may bandang Zamboanga City hanggang Basilan at Ulusulo, bagamat katamtaman, asahan din ang mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Sa may bandang Visayas naman, mula sa sentro ng Cebu at Bohol, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang scattered na pag-ulan, mga ilang light to moderate sa bandang Cebu City at mga ilang moderate and some heavy rain showers din na pabugsuan ang iiral dahil nga po yung auto-track nitong C96W ay umaabot sa bandang sentro ng Cebu area at Bohol. Sa bandang Kanlura naman, kasama na ang buong Panay Island at Negros Region, makakaranas pa rin kayo ng maulap na himpapurin dyan. Bagamat katamtaman o medyo nagiging katamtaman ang inyong paligid, asahan pa rin ang mga party tumusili kaudi at mga isolated rain showers ang iiral. Magdala lamang ng mga payong, lalo na dyan sa bahagi ng Guimaras Island, Bacolod, yan, sa may bandang Iloilo, hanggang sa may bandang Bacolod, mula Victorias at paligid ng Canlaon. Hopefully, hindi nagkaroon ng pagbuhos nga po ng lahar dyan kung sakaling inulan po ang paligid ng Bulkang Canlaon.
Mula naman sa katimugan ng west portions ng Negros Occidental, mula sa may bandang Kabangkalan, Himalaylan, pababa ng Sipalay ay sabagat medyo katamtaman ang naging panahon ninyo dyan at mga partly cloudy, pero nakataas ang forecast na magkakaroon pa rin ng mga ilang isolated rain showers, kabilang na ang Basay, Bayawan hanggang dyan sa may bandang Siaton ng Negros Oriental. So medyo magdala pa rin kayo ng payong kung mga lalabas po kayo, bukod sa magiging sikat ng araw at sa mga di inaasahang mga isolated rain showers. Mula naman sa bahagi ng South Luzon, mula sa Masbate, kasama na ang isla ng Romblon, yan, Burias Island hanggang Marinduque, katamtaman din ang lagay ng panahon sa inyo, pero mostly cloudy ang umiiral. Sa may bandang Bicol Region, ganun din, mostly cloudy din ang iiral sa buong entire ng Bicol Region. Bagamat wala namang nakataas na potentially heavy rain shower sa buong Bicol Region, pero hindi maaalis ang mga ilang drizzle, light o some moderate rain showers sa buong Bicol Region na po yan. So hindi na natin isa-isahin yan. Mula dyan sa may bandang Sorsogon na yan, pataas ng Camarines Norte. Sa may Mimaropa naman, well, mas mainit pa rin ang iiral sa bahagi pa rin ng Oriental at Occidental Mindoro, lalo na sa katimugan ng San Jose hanggang Bulalakaw. Mas mainit po ang temperatura ninyo dyan, bagamat mga party o sa mostly cloudy iiral. Di mawawala ang mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi, so magdala pa rin kayo ng pananggalang, lalo na sa mga magsisimbang gabi ng madaling araw. Usually, magkakaroon kayo ng mga biglaang isolated light to some moderate showers na nakataas ang forecast. Sa may bandang Palawan naman, mas nakakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers sa dulo ng Palawan ng Batarasa at Balabac, lalo na sa may bandang Balabac po. Ingat po sa mga pagbaha just in case. Kabilang na ang isla sa may bandang Kalayaan Group of Islands. Ingat po dahil mas makakaranas kayo ng hanggang violent rain showers kung sakaling, lalo na sa ating mga Navy na nagbabantay dyan. At sa may bandang Kalayaan Islands naman na may mga residente din tayo dyan, ingat po dahil nakakaranas kayo ng mga hanggang moderate and heavy rain and some violent rain showers. Pero the rest ng Puerto Princesa, katamtama naman ang lagay ng panahon, pataas na yan hanggang dito sa may bandang Coron, Palawan. Mula sa bahagi ng Quezon Province hanggang sa buong bahagi ng Calabarzon, katamtaman din, mostly cloudy din ang umiiral, kasama na ang Metro Manila, Bulacan hanggang the rest ng Central at Northern Luzon. Bagamat mas maulap sa parte ng NCR hanggang Calabarzon, pero sa bandang Central Luzon, magiging mas moderate naman ang inyong lagay ng panahon dyan. So medyo mas sisikatan kayo ng araw dyan, mula sa bahagi ng Angeles, Pampanga, hanggang buong Central Luzon area. So magdala po kayo ng payong para sa tinding sikat ng araw po na tumatama. At sa biglaang isolated rain showers dahil yung init at lamig pa rin at salubungan pa rin ang init at lamig. At yung pinaka-boundary ng shea line, nandito na yan. Yan. Nandito na yan, yung pagitan ng boundary. Kasi yung ating amihan, mas lumawak na siya, mas bumaba. Yan. Kasi nga po, yung easterly trade wind medyo humina. Medyo mahina yung flow ng easterly trade wind dito, kaya lumalakas po yung tulak ng ating amihan dito sa itaas. Kaya yung lawak ng boundary, umabot na dito sa may bandang Bicol Region boundary. Yan yung pinaka-boundary ng ating frontal system na ngayon. At kitang-kita naman sa satellite imagery. Yung hitsura ng boundary. So, para mas kita, ayan, yung dark mode, ito po yung pinaka-boundary ng ating shea line. Kaya yung malawak na ito, malamig na hangin yan, dulot po ng hanging amihan, at makikita po ay maginaw na ang parte niyan ng Northern Luzon hanggang dito sa may bahagi nga po ng Central Luzon area. So, sakop-sakop na yan at the rest ng buong Northern Luzon, magiging katamtaman ang panahon pero magiging mas maulap ang parte ng Eastern Luzon. Especially ng mula Apayao, sakop ang Tuguegarao, Isabela, Quirino, Ifugao, yan. O sakop ng buong Mountain Province hanggang Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Pero sa may bandang Kanluran, magiging mas maaraw sa inyo dyan. Medyo mas kalmado po ang inyong himpapuid, mga ilang partly cloudy lamang. So, yun po ang kagandahan. At kasabay na rin ang grabing lamig na dyan sa bahagi na yan ng Northwestern Luzon. Kasama na ang Benguet, La Union, and the rest ng Ilocos Norte. So, yun lamang po pinaka-analysis natin. Magiging mas maulan lamang talaga ang parte na ito ng southeastern ng Visayas
at northeastern part ng Mindanao at ilang portions ng northern Mindanao. So, diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Dalawa na po ang ating binabantayan na tropical systems o yung tropical wave. Yung isa ay itong nanatili sa pinaka-low pressure area na dating tinawag ni Pag-asa yan as Kerubin. Binaba na rin nila as low pressure area. Kaya nating sinasabi ay nanatili lamang itong shallow trough sa aking analysis. And as of 11 o'clock AM na po, dahil napaka-real time naman kasi nito, ang lokasyon ngayon ni 96W, ayan, kung susukatin pa rin natin, nasa may bandang, kung pagbabasahin natin ang reference point ay ang area ng Dinagat Island, ayan, nasa layo itong 134 kilometer, 134 kilometer east ng Dinagat Island po. So, yun po yung pinaka-reference point natin. Pero kung actual reference point ang pagbabasehan natin, let's say, ang Gian Eastern Samar. Saan na yun? Yung Gian Eastern Samar. So, ginamit natin isang measurement. Kung pagbabasehan natin ang Gian Eastern Samar as reference point, ay nasa layo itong 150 kilometers southeast ng Gian Eastern Samar. So, napakalapit yung pinakasentro nitong si 96W. At yung outer rain band nito na magbubunsod pa rin ng mga moderate and heavy rain showers pa rin sa area na yan ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao area. So, almost nanatili pa rin o stationary siya dyan sa may bandang baybayin o karagatan ng Eastern Mindanao o Southeastern ng Visayas. Samantala naman, yung bagong low pressure area, which is kahapon ni-report natin dito as convergence at naging isang ganap na nga po na invest o low pressure area. Well, kung pagbabasehan natin, yung reference point ay sa may bandang Mindanao, sa may Bislig. Kung pagbabasehan natin yung reference point sa Bislig, yan. Nasa layo itong, malayo kasi siya, nasa may bandang Southern Guam pa. Yan, nasa layong 2,180 kilometers east ng Bislig ng Eastern Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. As of 11 o'clock AM po yan ha. So yun, malayo pa naman siya sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero yung kanyang maximum wind speed na nito in 1 minute average 46 km per hour na po at bugsong umaabot ng 57 o 58 km per hour yung kanyang bugso ng hangin. Central air pressure nito 1,003 hectopascals at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 36 km an hour. So mabilis po ang pagkilos niya. At kung pagbabasehan natin kung west-northwestward ang pagkilos niya, maaaring pa ganyan ang magiging pagkilos niya. Yan, ganyan. Pero maaaring dumasdos yan dito sa may bandang either Visayas or bandang Mindanao kung sakaling bumaba po yung trajectory niya. Dahil dito, mataas po ang atmospheric pressure, yung high pressure area dito, dahil po sa lamig ng ating amihan, pipigil yan para kumilos yan pahilaga. So, maaaring daus-dus pa rin ang magiging trajectory niya, kaya maaaring tumbukin pa rin ang bandang Eastern Visayas or bandang Mindanao area. Since malayo pa ito, marami pang pagkakataon na ito ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang forecast track. And since wala pa namang initial forecast track, so hindi pa natin mabibigyan ng pinaka-final analysis kung ano ang magiging tumbok nito. Sa ngayon, itong si 96W ay nanatili pa rin dito sa may bandang silangan. So, base sa pinaka-latest TC track combination natin, yan, pagamat low pressure area ito, maaari itong pumasok dito sa may bandang southeastern ng Visayas or bandang Surigao region, sa may bandang Surigao del Norte. Tatawinin nito ang Siargao Island hanggang Dinagat Island and then tutungbukin ito ang bandang Southern Leyte. Yan, itong si 96W po yung tinutukoy natin na dating tinawag na Kerubin. Ayan o. So, dahil dyan ay yung kanyang cone of probability mananatiling malawak pa rin. Ibig sabihin po niyan, posible pa itong mas tumaas ng Eastern Samar or posible pa rin itong mag-Surigao del Norte. Yan, maaaring ganyan na magiging galaw niya. So, depende pa rin dahil napakalawak pa rin yung cone of probability o uncertainty niya. So, alin man dyan sa area na yan na pipiliin niyang gagalawin, at least may idea na kayo
sa Eastern Samar or Southern Leyte or Surigao del Norte ang maaring daanan nitong C96W. Ulan at matitinding ulan ang magiging dala po nito, pero yung cyclonic circulation, malabo na pong mangyari yan sa ngayon ha mga folks. So, yun lamang ang magiging concern natin kay 96W. At yung probability na magkaroon ng re-intensification, hindi pa rin natin niro-rule out yan. Dahil nasa karagatan pa kasi siya, kaya lang, inaantay lamang dahil sa hindi gaano kainitan ang sea surface temperature dyan, around 28 degrees Celsius o 28.5 degrees Celsius. So, magkaroon man siguro ng intensification, baka sobrang bagal yung kanyang progress. So, yun po. Medyo hindi naman siya masyadong disorganized. Medyo merong wrapping pa rin o medyo may upward low. Yan, medyo maganda pa rin yung pinakaalot niya. So, bahagyang may organized development siya kahit papano. Medyo buhagag nga lang pero kitang-kita naman yung pinaka-circulation niya medyo nag-organize ng bahagya. Samantalang kay 97W ay napaka-disorganized pa, hindi pa masyado nakikitaan. Pero yung kanyang low level convection ay medyo meron na siyang sirkulasyon. Ayun, kitang-kita yung pinaka-low level, medyo nagpupuyo-puyo na siya. Kaya lang yung upward low, hindi pa masyado hinog. Medyo hilaw pa po yung kanyang sirkulasyon. So, yung detection ng automatic tropical cyclone sector ay makikita natin mataas na kaagad yung kanyang initial wind speed. Kung pagbabasahin natin ito sa 10-minute average, may tuturo niya itong tropical depression. Bagamat 1-minute average ito, ay hindi pa natin masasabi na ito ay nasa tropical depression category. Ito ay base lamang sa 1-minute average, kaya nasa tropical depression category siya. Kaya naka-indicate siya as tropical depression, pero mananatiling invest low pressure area lamang yan sa atin, since ang pinagbabasehan natin para maging tropical depression, kapag yung 10-minute average niya ay pumalo na sa at least 45 km per hour. But since hindi pa, nasa 34 km per hour pa lamang yung kanyang initial wind speed, hindi pa siya aabot sa tropical depression category sa atin sa Pilipinas. So, naka-indicate lang siya as tropical depression po as 1-minute average po. So, yun po. Para may idea tayo kung sakaling mas lumakas po yung intensification niyan. At since malayo pa ito, ay may mga pagkakataon pa na maaari itong mag-dissolve. Ang magiging problema lang dahil nasa karagatan ito, embedded ng intertropical convergence zone, ay posible pa itong magkaroon pa ng intensification. So, babantayin natin itong maigi at hopefully hindi ito lumapit pa o makapasok ng PAR bago mag-Christmas. Kasi baka makapasok ito ng PAR natin bago mag-Christmas, pangit naman na magiging Pasko diyan sa kababayan natin sa may bandang Visayas at Mindanao na makakaranas ng maulan during Christmas time. Well, hindi natin napipigilan ho yan. Pero at least may idea na tayo kung sakaling magkaroon ng worst scenario ha mga folks. Wala man sa ating forecast and symbols, well, yung forecast track ni 96W, so nanatili pa rin mataas ang kanyang forecast chance, so probability of development at 60%. At kitang-kita naman dito yung pulido na nagiging kilos niya. Yan, dito so Surigao del Norte siya at medyo madaos-dos yung kilos niya according dito sa initial forecast. So malawak pa yung kanyang cone of probability. Pero at least may idea kayo na posibleng tahakin ito ang buong Northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula. O masunod po yung track na yan ha, ni 96W. So yun po ang pinaka-analysis natin, and then kung titingnan natin yung extension niya within 66 to 70 hour period, ay maaring tawirin niya ang bahagi ng southern part ng Palawan sa may bandang Malabac area. Yan. Pero napakalawak pa ng cone of probability niya. And then magwe-West Philippines ito by the next 90-hour period. Yan, sa may bandang Malabac. So mukhang tatawirin pa niya ang Kalayaan Group of Islands. So tingnan natin dahil may mga forecast na magkakaroon ito ng re-intensification development pagbagtas niya ng bandang Palawan. So tingnan po natin sa mga tropical cyclone assessment monitoring kung mangyayari po yan. So mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, mula sa global spectral model natin, ayan, pinapakita nito, magtatalbas ito ng bandang Mindanao. Ayan, medyo dito magzazamboanga del Norte siya o magzazamboanga region. And then pag exit niya ng bandang Balabac,
patungo ng Kalayaan Group of Islands, magre-re-intensification siya. So, December 22 po ito. So, mukhang babayuhin pa bago mag-disperse ang Pasko ang Kalayaan Group of Islands at bandang Balabac. So, medyo aabutin ang bandang Palawan just in case malawak yung kanyang magiging surface trap. Yan o. So, magkakaroon ng re-intensification yung kanyang circulation. Yan. Medyo magre-reorganize siya. Pero nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Just in case lumabas na ito, bababa na ang magiging danger zone natin sa may bandang Palawan po bago mag-disperas ng Pasko. So, yun po ang medyo malinaw dito. So, napaka-komplikado ng galaw nitong C96W. And then, babagtasin ito papunta sa may bandang Vietnam. So, sa mga Pinoy natin sa Vietnam, medyo tutukan natin itong maigi. At sa mean sea level pressure, makikita naman ay despite na hindi pa nakikitaan na magiging mas malakas na bagyo ito, pero yung pinaka-shallow trough nito magbubunsod po ng organized circulation na magdadala ng malawakang ulan sa may bandang Vietnam bago mag-disperas ng Pasko. Yan, kitang-kita naman po yung mga folks. Yan. Medyo safe na po ang Palawan yan bago mag-24 ng December. So, tingnan na lamang po natin yan mga folks. At least, medyo safe na tayo kung magpapasko, wala na po itong C96W sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At least, yun ang malinaw. Ito nga lang, yung kasunod niya na C97W ay atin namang babantayan. At so far, kung titingnan natin dito, hindi pa nakikitaan na ito ay papasok ng ating PAR pagpalo ng disperas ng Pasko. Ganon din dito sa ating wind speed and direction. Aabot ito ng disperas ng Pasko na mukhang wala pa ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at napaka-disorganized pa. Malakas lamang yung easterlies at yung ating hangin amihan ang nakikitaan natin. Pero si 97W halos hindi pa halatado dito sa global spectral model. Pero kung magbasa natin ang mga computer models ng iba't ibang weather agencies mula kay GFS, yan, makikita itong si 96W, tatabersin ito ang Palawan at magre-re-intensify ito pagdating sa may bandang silangan ng Vietnam. Pagdating naman kay 97W ay medyo disorganized pa at embedded lamang ito ng IPCC. So, tingnan pa rin natin kung magkakaroon siya ng improved circulation dahil nakataas na nga siya as invest. Kay ECMWF naman, ganun din. Magre-re-intensify ito pagtawid nito ng Palawan pero nanatiling shallow trough kay ECMWF hindi siya naging ganap na bagyo, di gaya ng kay JFS. So, yun lamang. At kay 97W, halos hindi pa ito halatado dito sa forecast ng ECMWF. So, mababa pa ang confidence na tuluyan itong lalapit sa bansa. Pero, kung lumapit man ito, again, ay magiging isang shallow trough ito na magpapaulan sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. So, medyo ingat pa rin, just in case. Kay NAPGEM naman ay mas agresibo ang forecast niya. Ayan, naging tropical storm pa ito, itong si 96W, bago lumapit sa may bandang kalupaan ng Vietnam. Yan. Nasa labas na yun ang ating Philippine Area of Responsibility bago mag-disperas ng Pasko. So, yun ang medyo good news po. Si 97W, hindi pa rin masyado halata dito kay NAPGEM. So, tingnan natin kung magbago yan pagpatak ng December 19 sa ating real-time average tropical cyclone ensembles at mga tropical models na makikita natin ngayon dito. So, mababa pa rin yung significant confidence itong si 97W magiging ganap na isang bagyo. Pero dahil isa na itong invest, ay patuloy natin itong babantayan maigi. Kamustahin naman natin yung lagay na ating mga dam. Well, patuloy pa rin ang sa critical level si Angat Dam, pero mukhang hindi na ito ginagamit. Pero kahapon kasi gumamit ng 0.33 meter ang nakonsumo nito, pero nasa critical level si Angat Dam. At si Ambuklao, nasa critical level pa rin. Yan. So, very critical, pero patuloy pa rin nakukonsumo siya ng 14 meters na nakonsumo. 0.14 meters po ang nakonsumo niya. At kay Binga Dam, nakabukas pa rin yung kanyang gates. Isang gate na 0.30 meter po ang itinatapon ngayon. Pero hindi naman na siya nasa critical level. So, sobra-sobra pa siya ng at least mga 25 meters. Mga around 0.25 meters ang sobra sa kanya. So, nakubukas ng gate itong si Binga Dam.
Nakasarado na po yung gate ni Pantabangan at Magat Dam. So, hindi na nakabukas pero nananatiling nasa critical water level ang dalawang dam na ito. So, 4 na dam po ang nasa critical level, si Angat Dam, Ambuklaw, Pantabangan at Magat Dam. Pero kung titingnan natin sa pinaka-graph natin, yan, bagamat itong si Angat Dam, medyo tumataas yung level ng kanyang reserve pero hindi pa rin siya umaabot sa pinaka 206 meter na kailangang water level. Mas mababa pa rin siya sa pinakakailangan niya na level na 206.68 meters. So nanatiling critical level pa rin siya. Kay Magat Dam, nanatiling stationary na below sa kanyang level na 192 o 192.63 meters po. So napaka-critical pa rin ang level ni Magat Dam. Sa iba naman, kay Lamesa, almost stationary. Kay Ambuklaw, almost stationary din. Ganon din kay Pantabangan. Yan. Ang medyo normal lamang itong kay either kay Ambuklaw, hindi kay Ambuklaw, kay Binga Dam, hindi rin. So halos critical din. Ang normal lang kay Ipo at Lamesa Dam, ayun. Kay Ipo at Lamesa Dam ang medyo normal yung level niya. Ito yung kay Ipo at Lamesa Dam. Yan. So, itong dalawa ang normal ang kanilang water level. Bagamat stationary na halos hindi naman nababawasan yung water levels ng dalawang ito. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, December 19, 2022. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, December 19, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report.
which is stationary lamang na magiging gloomy lamang tayo dito sa Luzon at mas katamtamang lagay ng panahon sa buong Northern Luzon. Maliban na lamang sa may bandang Visayas at Mindanao, na patuloy pa rin talaga tayong uulanin dyan dahil sa sama ng panahon. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato o aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang araw po sa ating lahat.